Alright, eto na. Katana versus Sturdy. Isa din sa gusto kong match up na nangyari sa Flip Top. At yun. This week, lalabas na pala yung podcast ko kay Basilio. Magandang kwentuhan to. At susunod, Basilio, susunod si Sinyo. Dapat si Saito yung susunod na kalinya. Kasong po tayo na. Ang gusto niyang venue namin sa podcast dun sa may, sa may repair aircon nila. Ang init. Utang ina talaga. Ewan ko ba dyan kay Saito? Gagong puta. Anyway, bati tayo. Galing to sa Manda Baliw versus Ban reaction video. Otits, happy Father's Day po. Pa-shoutout po sa misis kong maganda at mabait si Rowella. Pa-request ng J Skills versus One Lazy. Tapos gawin nyo pong title ng video. Try not to sleep challenge. Respect pa rin sa dalawang MC. Sadyang nalimutan lang ata maghanda. Thanks, Otits. God bless. Gago no? Busog kami sa reaction video upload mo. Tito Shernan, lap trip din kahit ilang beses mo nang napanood yung laban. Thank you. Bossing, pa-shoutout from Canada. Walang pangalan. Lagyan nyo ng pangalan. Sayang kasi. Idol, Tito Sher, grabe, napakaganda mo talaga mag-reaction. Dahil sa'yo, di ako nag-i-skip ng ads. Uy, salamat ha. Uncle Shernan, shoutout from Adelaide, South Australia. Tama babasa ko? Pag-greet naman sa Belen family, Zapata family, Banayo family, Tito Joel Pogi, Tita Reggie, Maureen and Ralph, and kay Ina Bess. Happy Father's Day, Tito, and salamat sa pagbibigay ng ngiti at saya sa akin sa overseas. God bless po. Uy, maraming salamat. Napakasaya ko talaga pag may mga napapasaya ako. Thank you ha. Shernan, galing mo magbigay ng komento. Tuloy-tuloy mo lang. Salamat. Salamat sa appreciate. Tito Shernan, happy Father's Day sa inyo. Lagi nakaabang sa reaction video nyo. Pa-shoutout. Walang pangalan. Anyway, eto na. Pakinggan natin mula dun sa interview nila. Yo, where you at? Grateful na, ayun, may nagtitiwala, especially kay boss, na napili niya ako sa dami-daming mas sigit pa sa atin dyan na magaling at masubok. Tangina, sobrang solid ng lineup. Kita nyo naman lahat isa buhay. Puta, lahat solid, walang tapon. Siyempre ako din, naglagay din ako ng limitation sa mga sasabihin ko. Pero hindi sa way na hindi na ako nagtodo. Nagtodo, pero may iniwasan lang ganun. Sa totoo lang, pagpasok ng taon, nag-uusap pa kami na sabay kaming nangarap makapag-isa buhay. Tapos tangina, kaya pala magkalaban. Ayun, si Katana kasi, parang sobrang catchy niya, kaya maraming humahanga sa kanya at isa ako doon. Sa kanya sa Motus, yung mga mabibigat na wordplay, pero over time, na din siya nag-a-adapt siya ng kung anong effective well-rounded na talaga, iba-iba na, lahat na kaya niya. Nung una, nahirapan ako mag-isip ng mga angle, pero habang tumatagal, pumapasok sa isip ko, kung pangarap niya manalo, ganun din naman ako, so... Tama yun. Nung nalaman kong si Third yung kalaban ko, medyo, nag-meditate muna ako ng 1 linggo kasi di ko alam kung anong gagawin ko sa kanya Kasi parang siya yung pinakamadalas kong kausap sa lahat ng tropa, pero inisip ko na lang na isang beses lang mabigyan ng, hindi naman isang beses, pero isa buhay to. Hindi mo sure kung may next pa. So puta, wala na muna ng tropa-tropa. Sige, puta. Tama yan. Kayaan muna. Best friend, Katana, alam mo naman, galingan natin sa stage. Isa talaga ako sa humahanga sa'yo, alam mo yan. Kung ano man maging result nito, sana mas umabot pa tayo ng malayuan dito sa tournament na to, kung sino man manalo sa atin. And good luck sa atin, gawin natin best natin, alam mo na yan. And third, gaya ng pinag-usapan tol, todo natin, walang no hold bars. Wala munang awa-awa. Gawin natin maganda to kasi ngayon lang mangyayari to. Sorry. Very good. Bilang rookie, very good. Very good. Ganun naman talaga kahit naman kami nung mga unang salang namin dyan. Talagang walang tropa-tropa Aha, ayaw. Muli na namang nagbabalik ang Makata. Ang paborito kong ulam ay Hakata. Hokkaido. Galing Japan ba yun? Tangina, si Martri galing Japan na doon. Oy, Nandito ngayon, Metro 10, Pasig City, para sa ating All in sa Buhay lineup ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Shoutout sa lahat ng bumiyahe ng napakalayo para sa event natin to. Shoutout sa lahat ng kanina pa nakapila, mga 4-5 oras na sa napakainit na panahon. Yeah, shoutout sa inyo. Para sa parating natin unang laban. Yeah, shoutout sa inyo, sa lahat ng sumusuporta.
Flip Top 2025, shoutout sa lahat mga represent collab natin. Daming bagong disenyo, silipin yan. Ito, Flip Top High Minds. May hoodie pa na ito, may bagong t-shirt din, silipin yan. Online bago magkaubusan. At lahat ng mga represent collab sa lahat ng tulong at suporta. At sa kanan ko, galing pang Davao City, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay 30. Yun, shoutout nga pala Motos Fucking League. Siyempre, Unknown, Crown Manila, Flip Top sa magina ko, siyempre, Law of Guys, and kay OG Mac Team. Sa Prema Trace, yan. Shoutout sa Pearls niya. Shout sa kaliwa naman, Las Piñas City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Katana. Ang baba ng level to sa tula sa pag... Smoker Boom, Notorious, salamat sa Black Manila. Okay, salamat kay 30. Shoutout sa lahat ng MCs rin na bumiyahe na napanglayo para sa event natin to, para sa lineup natin. Shoutout sa Crown Manila, shoutout sa Black Manila, lahat ng mga represent collab ulit. Nanalo ng coin toss, si 30. Yan na. Pinili niya mauna, si Katana. Tig 2 minuto dapat. 5 ang hurado natin. Pakinggan natin. Unang banat, Isabuhay 2025, second side 14. Katana. Yon. Game. Yo! Sabi ni Harlem, talim daw ipakita ko, wag daw kalibugan. Kasi itong isang buhay na ang test. Tong tayo makakatikim ngayon ng talas na parang bolo ni Andres. Nung nalaman kong ikaw kalaban, tinanong ko na agad kung kailan ba ang next. Kasi alam kong mabilis ko lang tatapusin to na parang first time ko sa sex game. Maganda rin yung ganon. Kala mo seryoso, tapos biglang joke yung dulo. Ko sa sex game. Deserve ko ba mag-isa buhay? Siguro, nang masubukan ang aking kapasidad. Eto, laglag sa first round last year, tas kasali ulit. Sana all, paboritong anak ni God. Sinasamantala mong agrupo mo dati si Enigma. Grabing abusado naman, tol. Pero mahiya ka naman, pricing na sila. Ikaw na lang yung ampon. Ano nga alam mo? Hindi na kita sasaktan kasi magkaibigan tayo. Mga pinagdaanan, madami pre. Gago si Optimus nga, tsaka si Megatron, mag-best friend dati eh. Totoo naman eh. Tama. Tingin mo deserve mo, isa buhay, ako pa yung opponent. Tanga, 3 laban mo last year, isa lang panalo, puta, talo ka pa sa comment. Hindi na to tulad nung sa Motus na nagawa mong mag-champion kasi mga kasali ay bagito. Champion ka, ulo, lahat ng kasali nun, isa lang ngayon ang stilo. Nung nalaman niyang di na pwede yung panay wordplay lang yung dadalhin niya dito, kalahati ng strategy at techniques, kopya na lang kung kani-kanino. Pansinin nyo, nag-iilonggo accent na din yan pag nagjo-joke. Nakala niyo yung normal, di pa Bisaya gumanap. Pag punchline ng joke, pinapapangit yung muka. As if naman yung normal, hindi pa yan sapat. Tingin nga ng mukha, okay na yan, nakakatawa na yan. Ang sarap mong masapok, huwag kang ganto ng ganto. Mukha kang di nakainom ng gamot o tistik. Sinubukan din mangupal, laban kay Saki, kaso epic gagi ang kulit. Magkabit daw ng tempered glass kasi Muslim. Tas biglang binawi lang ulit, anong respeto sa mga kapatid nating Muslim? At bigla kang tumutupi. Na-realize mo din no, na sa Mindanao ka uuwi. Gago. Gago. Daming bloopers, mag-wordplay ka na lang. Buti pa doon medyo naiinggit ako. Isipin mo, naisip mong kabaliktaran ng FTITF, meron pa bang mas gifted sa'yo? Ha? Pangalan mo pa lang eh, obvious na. Paano ka pa mangunguna sa ating battle? Kung ang hinahanap dito ay kampiyon, etong third di yan magmamater. Woo! Nice one, ganda nun ah. Natinig mo yung wow? Hindi ko gusto yung last line na yun, corny yun. Pero maganda. Pinahinda ko lang yung atake ni Abnoy. May sense sa pandinig, pero sa panlasa, hindi ko gusto yung amoy. Yung wow na yun, respeto lang nila sa wordplay. Kasi nag-effort ka na boy, pero hindi ibig sabihin hindi ka na badoy. Badoy pa din. Tangina mo, tunog Motus. Di talaga natututunan yung swag no? Ganyan ka na, badoy, hanggang maging lolo ka.
may hangganan lahat ng pagsisikap kahit yung ibigay mo todo pa, hindi lahat nadadaan sa sipag. Tatakbo sa uot, imong bobo ka. Kung walang X factor, ibig sabihin, walang special sa formula. Hindi na to yung katanang napanood mo nung ahon na nag-exhibition lang kay Harlem. Ayoko na ng debatable, ayoko na ng panalong alanganin, pero huwag ka mangamba kung iisip mong mag-isa kang bilibing ko sa ilalim. Huwag ka mag-alala, isang buhay to, 4 kayong makakatikim sa akin. Ganda nun. Ganda nun. Nice. Ang ganda nung round 1 ni Katana. Putang ina, maganda. Pakinggan natin yung kay ano. 30, taro. Tunog motos daw. Ulol ka ba amin? Hindi siya namin katunog kasi ikaw lang bulol sa amin. Ang yan. Ginaya ko daw accent ni K-Ram na Ilonggo. Sinisiraan ako ng dati kong katandem. Ni minsan ba sinita kita nung ginaya mo yung Arnie Harlem? Upal. Game? Game. Magkaibigan pinagtapat. Solid sir, magkahanay inilatag larong solitaire. Pagmumukain mo kung tanga dito, hoy Berhel, kung ipapalabas mo na yung 3, idiot, all is well. Lagi Okay. mo pang pinagmamalaki na mas malaki ang bag mo kay Class G sa Motus. Kesyo bright shot mas clever, gago lines mo pang hater. May kanya-kanya tayong papel, Berhel. Mind your own paper. Talunan ka nga sa Motus eh. Ay, baka magyabang. Nasa flip top, undefeated at smooth yung daloy, boss. Nakakalimutan niya atang undefeated din si Shaboy. Pwes yung 4-0 mo, mag-fade away. Ngayong 30 binusisi, dadalhin mo tong 4-1 parang jersey ni Nowitzki. Katana, parehas tayong produkto ng Everready pero tira ko no cap. Tila ba bone thugs lang pake kung may AAA ka sa pangalan ako'y di nalulowbat. Okay. Baliktad. Triple A kasi Katana. May 3 A. Di nalolobat. Galing kay Everready. M-site. No? Okay. Kung may AAA ka sa pangalan ako'y di nalulowbat. Baliktad yung mangyayari sa nabuo ko na senaryo. Inuna ko yung John Wick bago tuluyan kanyang aso. Ngayon tayo mag-ubusan ng bala. Tsak lagay mo delikado. Bagsak neto, hachiko, mamamatay ng walang amo. Ganda nun. You should Ganda step nun. up to the plate. Ngayong life mo at stake. Kung sikat, patay sa stab. Yung senaryo, pat stay. Veteranong aktor pagdating sa shooting. 00 blank tape. Wala nang cut. Tapos ka sa akin, one take. Nice, nice. Natangon niyang damage, sobrang savage. Walang silbi ang band-aid. Kung buhay mo ay God's creation, pues yung death mo man-made. Astang tirador Tangina, yung lakas nun. 3. Kalahati lang naman ng 6. Bitter sound na low life. Trigger bounce pag on-site. 3 to 6 nga yung transition. Ang middle ground ay 4-5. Okay. Kung usapang mano-mano, tsak sa punch mananamlay, ito'y pang twice kung isa buhay na magiging once upon a time. Kaya, sa nakabeto'y all in Brad, sa alphabet, sa corning walk, magkapatid at ang kapalit ay masasakit na solid job. Landas mo natatahakin, may nakaset na bomba trap. Armas ko sa'yo ay written, pero patay ka on the spot. Mapapakapaka katana patama sa baga sa pagkadabara katana talata tsak mapapasabak ka sa paglatag sapagkat sasapat tatatakagan walang aawat para banayan karapat dapat ka ba nahangaan kanyang galawan paparatangan ka ng katangahan para madaay agad magtawanan. Ganda ng flow na yun. Di nyo ba pansin yung scheme? Isang vowel lang ginamit, pinanis at same play. Pinakitaan yung AAA, ginawa ng A-game! Nice one, triple A, Ano ang crowd ganda nun. favorite mo? Sige, sa'yo ang crowd, sa akin ang judging. Sa'yo ang tempo, sa akin ang lyrics, sa akin ang bars, sa'yo ang gimmick, humor mo, sa fighting spirit. Yay kontrapelo ng yung estilo na may taglay na lirisismo. Kasi oras na yung ora mo mamatay, patay ka ora mismo. 1-0.
Tangina kung usapang technicalities talaga, yung kay Terdy napakabusog. Hindi nga lang, ano siya yung every 4 bars ni Terdy, sobrang lakas ng mga binabagsak niya, lalo yung mga, yung mga laman. Kaso hindi nga lang kumukonekta sa crowd. Pero, yung kay Katana, yung mga pinupunto niya, kumukonekta sa crowd, okay rin naman. Pero para sa akin, kahit hindi reakan ng crowd yung kay Terdy, puta, ang bigat nun. Grabe yun. Nakuha yung pinupunto pa ni Terdy, isa yung crowd, sa akin yung ganito, etc. Sobrang busog ako. Sobrang ganda rin nung kay Katana, pero battle wise, sulat, punto, flow, kahit hindi man natrepa ng crowd, sa akin mahalaga pa rin talaga yun. Pero mas napanindigan ni Terdy yung sulat niya, yung kay Katana, okay, na-appreciate, maganda. Pero kung usapang siksik, kay Terdy ako. Round 1, Terdy ako. Katana, tara! Yo! 1-0 daw! Tangina mo? Autisti ka ba? Ang sarap batukan to! Isa na nga lang yung malakas mong haymaker, nagsigawan kasi inutusan mo! Ang ganda nun. Ang ganda nun. Ang gandang rebat nun kasi nga gumanon siya para sumigaw. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Ang gandang rebat sa akin nun. Todo bars! Yung Ender, galit na galit. Talagang okay kang gago ka. Init ng ulo sa akin ng puta. Nung March, okay pa tayo ah. Dati lagi kami niyang magkausap hanggang umaga. Kasi kaibigan kong matalik to. Nung kinasa yung laban, wala ka ng kibo, sinubaybayan mo na lang yung my day ko. Eto na pala yung namuubos ng Tagalog. Shit. Galit-galitan sa mga taga Manila yung galawan. Nagwa-wordplay ng Maynila ang nilamayan. Kahit taga Cavite yung kalaban. Mahiya kayo sa Bisayang nagtagalog buong battle. Nananahimik kami dito, putang ina mo, bakit gusto mo kaming garahin? Punta-punta ka dito, tapos pag nagtagalog ka, utang na loob pa namin. Ganda nun. Hindi, alam ko yung galit mo sa amin, hindi lang yan basta OA na galawan. Alam kong may dinadamdam ka, malamang sa malamang, hindi naging okay kabataan. May mga bagay kasing sa Metro Manila lang pwede nun eh. Kaya mo kami hine-hate kadalasan. Hindi mo pa nararanasan tumawag sa 8-7,000. Tinawag nyo akong bisakol, mangmang, abatay ka lang. Ba't parang kami lang may kasalanan? Kami agad mapang maliit. Sisihin mo din kaya yung mga sinaunang Bisayang pumunta dito bago agad yan mag-isip. Nakisamahan namin sila ng maganda. Ang turing sa puso, kadikit. Tapos bigla na lang isang araw, naisipan nilang magsuot ng kubong masikip. Tama ba yun? Tama ba yun? Tag-iyak ka talo na kupal. Minsan pa yung kulay ang kulit. Hindi naman Lakers, bakit yellow at violet? Tama ba yun? Ano yun, sapin-sapin? Gago. Pero seryoso, proud Bisaya ka ba talaga kaya mo yung ginagawa? Talaga? Sige, tanong. Ba't nung nalaglag ka kay Romano sa una mong pagsalang kasi masyado kang paawa, pagbalik mo dito laban kay Saki, wala ka nang isang linya tungkol sa pagiging Bisaya. Bakit? Bakit? Kasi wala nang palakpakan, napilitan kang magbago, pinabash ka na sa comment, paawa ka daw masyado, mukha bang pinapunta ka dito para lang manlimos ng simpatsya ng mga tao, yun lang ba essence ng pagiging Bisaya, magpaawa sa entablado? Woo! Grabe yun, tangina. Magmula dun sa tangina rebat, putang ina, grabe yung mga punto ni Katana. Ito yung ikalalamang ni Katana, yung pagpili na napakagandang angulo na talagang tatama ng mabigat sa kalaban. Ang ganda nito, tangina. Nabash ka lang. Yung Mindanao shit, iniwasan mo na. Yun na nga lang nag-iisang identity mo sa liga, binitawan mo pa. Di mo ba kaya maging malupit lang na Bisaya? Yung paawa lang yung tatanggalin. Di ba pwedeng, di ka lang makukonsensya, pero Bisaya ka pa din. Paano mo babaliin yung Katana? Paano mo babasagin yung talent? Kung eto nga mismong Bisaya at paawa, hindi mo kayang baklasin.
Tang ina. Si Mindanao, ginamit mo lang siya bilang kasangkapan. Tuskan na boss, inaasa mo lang yung inang bayan. Exploitation ka mismo yung culprit. Pagtapos mong pakinabangan, di mo man lang inabutan ng tubig, di mo pinagtanggol ang kabisayaan. Boy, you simply used and abused it. Pero unfair kung wala ang second chance. Kaya sige ngayon, pakita mo. Pakinggan natin kung iaangat niya yung Bisaya sa mga sulat niya. Patunayan mong mali ako. Kasi kung hindi, di mo na madadaya yung mga nasa paligid mo. Tong peking disenyo ng Bisaya, tatak nyo sa isip nyo. Grabe yung round 2 ni Katana. Na ano siya kumbaga talagang yung tinatawag na pang-KO na round, eto. Na talagang alam mong para sa kalaban niya lang talaga binigay. Tang ina, kailangan matapatan ni 30 to. 30! Tara! Oo. Ako talaga nag-appreciate, unang nagsabi sa kanya na gusto ko siyang maging kaibigan. Kasi mukhang mabait, laki ng aking tiwala. Tsaka main reason no, nakala ko isa ka ding Bisaya. Ang mga tsura mo, ano yung pansit canton? Ang ina ka. Eto, seryoso to. Sino na nakatry magsabu dito, taas kamay? Gago. Sige na, nakakahiya naman pag ako lang mag-isa. Ayun, si Kuya Pakundo, 2 kamay tinataas niya. Galing. Ang galing nun. Personala na? Okay. Alam niyo ba totoong pangalan nito? Alfonso Miguel. Putang ina, Alfonso Miguel? Totoo ba? Ang angas naman. Di ba dapat MC name mo Sword? M-I-R. Katana na lang. Multiple choice tayo, Game! Sinong flip-top MC ang bulol sa R? A. Harlem. B. Katana. C. Zero R. Or D. Di na dapat pag-usapan ang mga kapansanan. Ang tamang sagot, tining, 2 kayo ni Harlem na 0 R. Okay. Wala kang R, edi tanggalin natin. Kung tatanggalan ng R, yung heart, hit agad panigurado. Kung tatanggalan ng R, yung race, matik ace mga kathako. Kung ang first, tanggalan ng R, sa fist agarang tinamaan. Pag tinanggalan ng R si Zoro, tsakmak, kakaanimalan. Kung saan ka hirap, doon ako magbababad. Ganon ka dedikado. Ipapakita ko sa'yo na pag ako gumamit ng armas, delikado. Nice! Ganda nun. Tsaka sa pag nagharap sa rap, tiyak-piyak, diba? Tumukang parak sa rock na trap na rattle nang siyang magbida. Ratatatat sa brat na ransak ang karakas nag-iba. Paano tatapat sa letra repa kung saan hirap ka na? Mabubuhay ka sa kahihiyan, mawawalan ng dignity. Sana next life mong puking ina ka, maging chainsaw ka ni Tipsy D. O ano, sadya bang nanggagago? Ngayon, tong katana naman tanggalan nyo ng R. O di ba bulol pa rin, wala namang nagbago. Tangina, Tipsy D parody. Actually, ang ganda nung ang ganda nung heart walang R, first walang R, ang ganda nun. Naalala ko yung ginawa ni Tipsy D din. Yung wala na tong G, tapos biglang nagparody din siya kay Tipsy D na wala namang nagbago. Tingin ko parang same atake to sa ginawa ni Tipsy D sa ibang battle niya. Wala namang nagbago. Tapos yung flow niya pa, tat. Narinig ko yun kay Romano, may ganung siyang flow. Tingin ko may pinagbasihan yung ibang sulat niya dito. Pero pansinin nyo, alam kong may pre-med rebuttal yan patungkol sa bulol angle. Para yung utak nyo lasunin. Huwag mo kong gagaguhin kasi kung yung arm mo palyado, paano mo ko babrasuhin? Bilang gante, sa pagtanggal mo sa Cavite,
mawawalan ka ng biyaya, maaaning tamang hinala, uulitin ang Luzon, tas gagawin kayong Bisaya. O, di ba? Inangat ka Bisaya, no? Upal, ano? Ano na, no? Ubus na Tagalog, no? Tatagalin ang Luzon, tas alam nyo ba tamad to sa trabaho? Kada linggo, nagkaka-panic attack. May naisip akong concept ng mabad trip ka, Brad. Uulitin ko yung Earth tapos Monday lahat. Sige, magtrabaho ka araw-araw. Gawa ka. Okay. San si Emsay? Eto, kasama ko eh. Tandaan nyo sa Cebu, tinanong to ng crew, dine-in or take-out? Sinagot niya, Thai part. Thai part? Gago ka ba, pre? Sa susunod na tatanungin ka kung dine-in or take-out, at sabihin mo, okay lang kami. Ano, nakakapagtaka? Tignan nyo, natataranta na. Jokes na nga lang ilalamang mo sa akin, tas nagagawa ko pa. Kanina ko pa ito na-predict eh. Pansin nyo, asa na yung kalmadong katana? Ba't sigaw na ng sigaw? Biglang naging aggressive, tipong harapan, no space. Katana nga, di ba? Para maging effective at yung laban close range, wag ako! Ika'y na-set up sa bato na parang binabaybas. Leon ka lang gago, ako pang Leonidas. Tatagtarin ka ng husto, ilalagay sa plastic, pagkakasyahin, isasagad. Yung kamay sa parking lot, pa at ulo sa punching bag. Iiwan ko kung saan-saan na parang nagpamanihan. Kung ano ginamit pang kitel, sarili babalandra. Makikita nyo sa crime scene yung iniwan kong katana. Matagal ko nang na-predict na magbabago ka ng estilo. At yun yung sandata na napili. Pues eto, katana sa katana. At yun ang harakiri. Actually, kung usapang technical at bars, technical na sulat, nakaka-third yun. Kaya lang, mas trip ko yung kay Katana pagdating yung pang KO na round, grabe yung napili niya, yung Bisaya, yung biglang hindi na siya nire-represent yung Mindanao. Ang ganda nun, sobrang bigat para sa akin nun. Tapos may mga part pa si Third D na parang hindi nagiging effective kahit sobrang bigat. O, kahit sa round 1 naman eh. Kumbaga, mas pinili ko lang din yung round 1 niya kasi mas siksik para sa akin, battle-wise yun talaga. Kaya lang sa round 2, dito na pumapasok yung isa buhay to, dapat matutunan mo din talagang kumonekta sa crowd. Hindi ko alam kung bakit hindi hinihiyawan yung ibang sobrang lakas na punchline ni 3D, pero para sa akin, merong mga linya si 3D tungkol dun sa heart, tinanggalan ng R, first, tinanggalan ng R, parang, tas binagsakan niya pa ng, wala namang nagbago, yun kay Tipsy D, na parang, na ano siya, same ng atake ni Tipsy D sa ibang mga battle niya, at the same time, yung flow, yung tat, narinig ko siya kay Romano, parang, mas original lang para sa akin yung round 2 ni Katana dahil isa napiling angulo, talagang sapul na sapul siya. At parang may mga, hindi ko alam kung may mali doon sa round 2 ni 3D na parang after niya may binitawan siyang linya, tas parang biglang lumaylay, tas may parang ewan ko kung na-rumble yung sulat niya. Pero yun, round 2 Katana ako. Para sa akin, mas natripan ko yung kay Katana. Pang knockout yung round niya. Ito, pati tayo. Cripply versus MP3 naman, Tito Shernan. Meron na, nagawang ko na yun Pa-shoutout idol from Cavite, pang 10 comment ko na to, sana ma-notice ng number 2 most viewed. Wala kang pangalan. Happy Father's Day, Tito. Pabati naman from Antipolo City, walang pangalan. Shoutout Tito Shernan, John Joseph Somera. Bakit di po kayo nagigess sa Break It Down? Dahil hindi ako iniimbitahan. Tito Shernan, pa-shoutout naman from Romania. Tama ba? Boss Shernan, i-premium mo na yung YouTube mo nang walang ads naman. Ayoko nga. Ayoko. Kasama sa trip ko yan. Katana, tara. Yo, kupal din to eh. Na-predict niya daw. Na agresibo ako, malapit, matatamaan ko na to.
Anong na-predict putang ina mo? Nagpaalam ako sa'yo. BDM kita, tinawagan kita, di ba? Anong predict? Sinabi ko. Gago. Nagagawa niya na daw yung joke ko. Tanga ang pangit ng tula. Dine in, take out, Thai part. Wag mo lagyan ng muka. Tang-inang rebat yan. Nakalimutan ko pa sabihin kung bakit nakuha ni Katana yung round 2 dahil din doon sa rebat na kaya naghiyawan, inutusan mo. Tapos to, yung joke, wag mo lagyan ng mukha. Tang-ina, last nun ah. Yo, alam mo kung anong ayaw ko sa'yo? Actually, madami eh. Pero itong isang ayaw kong gawain niya. Ba't pag may gagawin kang something, kailangan lagi, puta, magwa-warning ka. Laban niya ay sa akin. Ngayong round, dito na natin pag-uusapan yung pame-personal mo. May estilo akong di ginamit, di mo gugustuhin. Thirding walang wordplay. Ba't laging may warning? Tanginan to, parang gago ka pre. Kung makapag-intro ka, feeling mo talaga interesado kami. Gago, wala akong pake. May babala ka pa bago mag-bars. Panay ka kaartihan. Pero nung nagsanin mo challenge ka tungkol kay Lenny, di mo kami winarningan. Hindi ako handa sa napanood ko. Ka bago mag-bars. Panay ka kaartihan. Pero nung nagsanin mo challenge ka tungkol kay Lenny, di mo kami winarningan. Hindi ako handa sa napanood ko. Buisit ka. Kung magagalit ha, play ko ha. Magagawa mo naman to eh. Panoodin mo. Putang ina mo. Kanan ng mamamati na kanin mo, gusto mo daw ng pangakong konkreto. Mapunta tayo kay Lenny Robredo. Ano? Ano? What the fuck, tol? Tangina. Tol, what the fuck? Kala ko ba image lang? Sabi mo sa akin, hindi ka naman talaga nagda-drugs. Anong kabatuyan yun? Masaya ka? Hindi ka nagsisi? Kahit bayaran ako ni Enigma, di ko gagawin yon. Ikaw, ginawa mo ng libre. Buisit, katire, ang sarap mong sapakin, tol. Lahat gagawin para mapansin. Uhaw na uhaw sa atensyon. Wala ka bang ibang gagawin maganda? Kasi panay ka sa Pabibo Chong. May time ka sa Sun and Moon Challenge. Tapos, wala kang intro song. Upal. Tapos kanina, wala nga siyang intro song, no? Okay ha, okay din yung naisip niya na yun ha. Tangina, walang kanta puta. Paano kung ano? Paano kung mamatay ka bigla? Siyempre bilang mga tropa mo, bibigyan ka namin ng respeto. Sama-sama sa isang event para alalahanin mga naiwan mo na kwento. Anong ipa-play namin? Wala kang kanta. Payag ka? Yung sanin mo yung i-demo? Ano, malungkot kami, tas yung background, mapunta tayo kay Lenny Robredo. Ang inang kabaduyan kasi yan. Kasalanan mo din eh. Kung ba't wala kang respetong matanggap. Kampiyon sa Motus na underdog. Nung sa akin sa duelo matapat. Wala kasi talagang kampiyon sa Motus. Lahat yan ilusyon lang sapagkat ang meron lang sa Motus, Jesus, tas apostol na kayo lahat. Anong nakakabilib sa pandemic battler na nag-champion sa beses? Nag-joke pa kalaban. Sinong hindi kaya yon? Sabi nga ni Batas, doblehin mo muna para siguradong hindi tsampa yung rason. Ako 2 beses nag-champion bago pandemic at magkasunod yun na taon. In short, nagawa mo lang yung kalahati ng nagawa ko na noon. Tang-ina. Natuto nga lang pumatay sa kumo eh. Wala namang kaso. Pero di mo ako pwede angasan, di mo gugustuhin makipagpalit ng pwesto sa mga MC na ay ginulpe sa lansangan. Lahat ng binangga sa akin sa kalye, tumupi. Tangin ang tanong mo kay Slakwan, mas balagbag pa ako sa kalsada kaysa sa kotse ni Batman. Parang pagkantok lang yan, third. Kaatikin mo pa lang ng puki eh. Ka-graduate mo pa lang sa panay duklo. Normal lang sa binatang kumantok ng walang tigil. Tatayuhin mo pa yung buke kahit saan man mapatungo. Pero di ka pa nasusubok ng panahon. Madami ka pang lalamasin na suso. Iba pa din yung tito mong nahihirapan na labasan, hindi pa din sumusuko. Ang ina mo! Kahit may umawat,
Jack, matutuluyan to. Las Piñas ang aabante, siguradong finals yung patutunguhan ko. Pagtapos nito, di ba tapos? Meron pang itutumpang 3. Next year sila Carlito, nang malaman ko na sinusunod na ko, pugutan ko. Nice. Ganda, ganda. Ganda rin, ang ganda pa rin. Pero mas trip ko talaga round 2 niya. Round 3, pakinggan natin. Ayaw pa niya aminin na na-predict. Kita namang binago pa talaga. Dadayo daw ako para sa bilat. Oo, dinayo nga kitang pusi ka. Okay, nice one. Alam mo din kung saan ako nabubuisit sa'yo? Nagpo-promote ka ng ispakol, putang ina mo. Tang-inang kalibugan yan sagad. Minsan inaya niya ako, avail daw kami, bintosa sa bayag. Putang ina ka. Bintosa sa bayag. Ispakolers ang puta. Sige nga, paano mo sila mapapaniwalang hitman ka? Yung tipong may pinapadapa. Kung ultimo pagputok ng yung kargada, sa iba mo pa pinapagawa. Pero ako lang ba nakakapansin sa ginagawa nito? All 3 rounds eh. Character breakdown na may rebuttals. Comedy na may internals. Kanyang formula ang simple. Kala ko ba katana, ba't nagtutunog pistol? Hindi lang available yung primary weapon. Kaya si boss, sa katana na lang nag-lean on. Sige nga, life and death scenario, pipiliin nyo ba tong katana kung available naman ng pistol? Option ka lang. At kung iisipin, ang lagay mo na tenga. Kasi kung saksakan pag-uusapan, mas pamatay yung lanseta. Pansin nyo din ginawa niya, panay siya ganito eh. Ganto ka lang, ganto ako. Andito na ako dati, andito ka pa lang. Di ba ang yabang? Tintang na atang? Tila ba Ant-Man nagmamalakit ng mamaliit sa gitna ng laban? Pwes aking pakay sa katanay, gawing alay, idunselya. Walang cheap shot, malakita at pag nag-disback, pedophilia. Eto simple, hatog baseball, pagka take off, di mo kita. Kada airstrike, shadow boxing, pag lumanding, Hiroshima. Nagdrama din to eh. Ako lang daw, nagdrama din siya eh. Nagsasangla ako ng silver. Para pang kota, oh. Talaga, tropa? Nagsasanla din ako, tol. Para pang... Basta. Siya daw si Hades. Tas ngayon, siya naman daw si Jesus. Weirdo, di ba? Nagpakilalang tagapagtubos, tapos lines, nagsasangla. Paliku-liku na yung disenyo, gago, bisto kita. Nag-iiba structure ng katana, nagiging Kristo bigla. Nice, ganda nun. Kung ikaw nagturo sa gorilla kung paano gumanto, pwes ako magtuturo sa'yo. Sa pulis tang ina mo. Anong sasabihin mo? Nagpapanggap lang ako na adik para may maiba ko? Tang ina mo, anong tinitingin-tingin mo dyan? Gago, asset ako! Eto na pala yung gorillang may buntot. Ganun pagsayan. Ideyang napipisel. Ano susunod? Ikaw si Monkey D. Luffy? Suntok ay Matic DN? Kahit Monkey King, walang panama. Sa matang nagdidilim. Kahit anong monkey ka pa, ako Monkey Kitel. Okay. Babahag kanyang buntot. Malabong lumusot. Sige, kapit ka, G. Di na rin naman bago sa inyong makakita ng unggoy na sasabit sa tree. Isasaksak ko yung... Ayun nga ang problema eh. Hindi... Ang gaganda nung mga wordplay at punchline ni 3D pero hindi... Para sa akin, upgraded na rin talaga pandinig ng tao at panlasa, lalo sa battle rap. Pero tingin ko may kailangang i-adjust si 3D eh. Sobrang dami niya magagandang punchline, mga bars, pero hindi nagiging effective sa mga nakikinig. Eh, yung mga yan, matagal na rin, battle rap fans yan. Hindi natin pwedeng sabihin na, tangina, ako bumabattle, wala naman silang alam. Hindi, may alam yung mga yan, kaya nga nanonood eh. Pero bakit hindi na-appreciate yung ibang ganung kalalakas? May kailangan i-adjust. Lalo at isa buhay to, may crowd, kailangan yun. Nakita ng unggoy na sasabit sa tree. Isasaksak ko yung ginanon puta. Sinaksak, ginanon Fake joke. Sinaksak ko yung katana, ginanon pag-ikot. Ang hirap hugutin lalo't binaon ko na sa limot. Sabi na eh. Pahalin tulad ko to sa Titanic, Ocean Gate. Yun ang imahe mong nabuod. Hindi nakakagulat ang iyong pag-angat.
pero historical ang paglubog. Lahat kaya gawin ng Diyos, tama? Mapasunod ang mga yan at agad kang tatawanan. Lahat kaya gawin ng Diyos, tama? Bawat bersikulo at verso ay agad mong nahulaan. Lahat kaya gawin ng Diyos, tama? Sambahin, tingalain, palakpakan ang karamihan. Pero may isang hindi kayang gawin ng Diyos. Yun ang iligtas kanyang sarili sa nakatakda niyang kamatayan. Ganda. Dikit lang yung... Oh, sige, maglaplahapan kayo dyan. Dikit lang yung round 3 para sa akin. Round 1, mas natripan ko si 3D. Round 2, malinaw sa akin kay ano yun. Kay Katana yun. Pero round 3, halos parehas lang eh. Siguro ibabase ko na lang sa... sino ba yung parang tingin kong makakapagpakita pa ng pang isa buhay na battle. Kay Katana ako dito. Kay 3D kasi may kailangan pa siyang aralin eh. Hindi natin pwedeng sabihin na ako yung battle rapper, ako mas alam ko ginagawa ko, mas alam ko yung sulat ko. Yang mga nanonood na yan, matagal nang sumusuporta yan live at online, ang dami niyan. At alam na rin nila yung mga wordplay, metaphor, 4-bar setup, alam na nila yan. Kaya tingin ko kahit gaano kaganda pa yung punchline o yung technical na nasulat mo, at hindi sila nagre-react, hindi nila na-appreciate dahil may kulang. May kulang at kailangan maaral ni 3D yun. At para sa akin, mas pipiliin ko si Katana. Sobrang dikit ng laban, pero kung battle mode na pwedeng mas umabante pa sa susunod, Katana ako dito. Katana. Overall. Kiss, kiss, kiss. Left top, second side, Kabadingan. 14. All is a buhay tournament battles tayo ngayong gabi. Mag-ice pang beses para kay 30 at Katana. Okay. Shoutouts din nga pala palagi, Motos Battle League. Shoutouts sa inyo. At buong gabi masasabi ko no, yung kumbaga kung sino panalo makakalaban yung susunod. Ambot! Si ano nga pala makakalaban? Carlito. Tanurado! 4-1! Makakalaban ang panalo sa Carlito first article Clifton. Magingay para kay Katana. Pakinggan natin kung ano paliwanag ng iba. Mahalaga sa atin yan. Either way yun, kita nyo naman, kahit kanina yun. Pwede naman, tama rin kahit kanino. Pwede. Mas pinili lang kita dahil ayun yung opinion ko. Tol, ikaw talaga pinaka-best friend sa moto. Oo! Pasok ko region sa Media League. Siyempre, gusto ko din i-take yung opportunity na to na humingi ng sorry sa mga kapatid natin diyang Muslim na offend sa huli kong sinabi. At sana tanggapin niyo tong paghingi ko ng sorry. Ayun, maraming salamat. Okay lang yan. Okay lang yan. Maintindihan nila yan. Ayun, salamat. Si Katana. Okay? Para sa akin yung round 1 nila, tabla. Kasi parang mas maganda yung paglaro ni Katana sa angles. Tapos yung style ni 3D, kumbaga medyo may laban-laban naman sa kung paano yung round 1 nila. Pero round 2, rebattles, mas malakas yung rebattle ni Katana. Tapos mas malago yung style ni Katana doon. Tapos yung round ni 3D, medyo mahaba. Kumbaga medyo may mga dragging parts. Tapos kay Katana, kung paano siya magbaon ng mga angle, maganda naman. Though parang hindi naman sila sobrang parang bibigat. Pero ang ganda lang nung parang kulit sa utak nung ginagawa ni Katana. Tapos sa round 3, ganun din. Mas lang talaga. Ewan ko kung parang subjectivity na ganun yung pagpili ko ng boto. Pero punchline wise, mas merong kumbaga mas may arayo kay Katana sa round 2 tsaka 3. Kaya binigay ko sa kaning round 2 and 3. Round 1 tabla, pero solid na laban yan. Motos boys, congrats! Yung Rafian, bali binoto ko si Katana. Binigay ko sa kanya yung round 1 tsaka 3. Yung sa 2, pwede sanang sobrang dikit nun. Pero props kay 3D kasi may flavor yung mga banat niya, meron siya mga flow ganun. Pero sa tingin ko lang nakuha ni Katana yung panalo para sa akin kasi mas effective na nadala niya yung style niya kumpara kay 3D na magaganda nga yung mga banat niya pero minsan may mga punto na parang yun dragging na nga kaya yun binoto ko si Katana. Yeah. Siguro piling nga pala binoto ko si Katana. Bali, siguro yun yung mga battle na tingin ko hindi na siya para i-judge round by round kasi kada round nila talagang dikit lang.
Bali, binoto ko si Katana based on mas gusto ko yung naging mga pagtimpla niya sa round niya. At kino-consider ko rin kasi tournament to, yung mas mahabang mga rounds ni 30. Medyo tingin ko lagpas siya sa 3 minutes. Tapos, Parehas lang. Di ko alam kung medyo lumagpas din siya, pero tingin ko mas mahaba yung mga naging rounds ni 30 at dahil tournament yun, tingin ko binawasan ko siya ron. Tapos yun, mas nagustuhan ko lang yung pagbalanse ng mga round ni Katana. Pero kung sobrang solid nung mga kahit overtime, kung sobrang solid naman yung mga binitawan ni 30, tingin ko pupuntusan niya yun. Dahil nga may mga dragging part na yung kay 30, kaya binawasan niya. May nahanapan niya ng butas kung paano niya nabawasan. So, malakas talaga si 30 sa laban na to. Sadyang may galaan ng manalo. Katana. Yun, Espero, Tacoma Motos. Round 1. Ito, babaero to eh. Okay naman yung pinakita ni Katana eh. Siyempre, in-expect natin na nakita ko yan, event ng pulo, may siya, may kasama siyang iba. Naramdaman ko rin na pang sa buhay na rin talaga. Grabe yan. Kaso yung round 1 ni Kawawa ni 30, girlfriend yan. Di alam nung girlfriend niya dalawang rebat niya, pasok sa akin yun. Tapos, para sa akin, complete package yung naging round 1 niya dahil din dun sa naging flow, yung flow niya, tas yung mga laro niya. So, binigay ko yung round 1. Naging flow niya. Kay 30. Sa round 2, mas pasok naman yung mga rebat ni Katana. Para sa akin, mas effective din yung mga naging personal niya dun eh. Ang hirap din timbangin kasi nung per round kasi mas simple sumulat si Katana. Mas simple yung dating Mas simple yung dating na sulat ni Katana. Mas may laro naman yung kay 30. Ganyan na ganyan si Espero pag nambobola ang haba ng sinasabi. Para makuha niyo yung babae tas dahil nga mas simple. Hindi naman ma-check-in mas simple o mas engrando may mas madaling sinulat doon. So yung round 2 binigay ko siya kay Katana. Tapos yung flow din doon ni 30, para sa akin mas malakas yung flow niya nung round 1 kaya mas naging maganda pa rin yung sa round 1 kasi yung round 2. Tapos yung round 3 yun, para sa akin kay Katana na talaga yun, tapos nawala na masyado yung momentum nung mga lines ni 30, parang nagiging redundant na siya yung sa pandinig. Parang ganun pa rin. Kaya 2-3 Katana, round 1-30. Yun, binoto Nako, ako isang bumoto kay isa pa to, si Casper. Feeling ko nun. Sa ko ba nakita to si Casper? Round 1, sa may Quezon Ave, yung bago mag-Fisher Mall, yung doon, may spakol, doon ko nakita to. Hindi ko nga hindi alam ng girlfriend niya. Naglolo ko siya. Gaganda na rin kasi ng mga yan, si Casper, may morena nga rin kasama yan eh. Nung nakaraang event, morena kasama. Katana, pero mas si Casper tsaka si Espero, parehas babaero yan. Naging factor sa akin yan. Yeah. Ang sabi niya, hindi ko masyado naintindihan eh. Kumantot daw siya ng iba. Tarantado talaga yun si Casper. Yun, congrats Katana. Galingan mo sa mga susunod na buhay mo.